Ngayon, nasa Plan C na po tayo sa Ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa Ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Ayon kay Marcos, bahagi ng plano ang biglaang pagtanggal kay OIC Ombudsman Mariflor Punsalan Castillo na umunay kilala sa pagiging independent at hindi nadadaan sa suhol. Ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan. Yun na nga. Pinalitan ni Deputy Ombudsman Dante Vargas si Castillo. Ngunit ayon kay Marcos, matindi ang pressure na nararanasan ngayon ng bagong OIC para ibasura ang mga kasong nakabinbin laban kay Remulla. There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game, no bail, and imprisonment until 2028. Kasabay nito, binigyang diin ni Marcos ang kanyang payo kay Ombudsman Vargas na huwag padala sa panunuhol at pressure. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Plano ni Senadora Marcos na magsumite ng oposisyon hindi lang sa Ombudsman kundi pati na rin sa Judicial and Bar Council. Anya, klarong-klaro ang conflict of interest kung mauupo si Remulla sa pwesto.